Magandang gabi po mga kaibigan. Muli pong sumasa inyo ang palatuntunang Rapid Fire na inyo pong napapakinggan Lunes hanggang Biyernes dito po sa makasaysayang himpilan ng DZRJ 810, ang Radyo Bandido. At gaya po ng dati, siyempre marami tayong pag-uusapan. Tayo po ay sabayan ding napapanood sa Channel 224 ng Sky Cable. At sa lahat po ng gumagamit ng digital boxes at TV Plus. Maaari din po tayong sundan sa pamamagitan po ng ating live streaming sa FB. Sa mga nanonood po sa ating live streaming, sa gawing kanan meron po tayong chat room. I-type lamang po ang mga reaksyon na nais ninyong basahin natin dito po sa ating palatuntunan. Samantala, meron din ho tayong mga text line at landline na maaari po ninyong tawagan para po sa inyong mga reaksyon. Makakasama po natin sa kabuuan ng ating pagtatanghal sa ating technical side, ang ating technical director, si Braille. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Rapid Fire. Rapid Fire. Kasama si Percy Lapid. Pinulong na po kanina ni Vice President Leni Robredo ang mga kinatawan dito po sa Interagency Committee on Illegal o Anti-Illegal Drugs o ICAD, mga kaibigan. Pinamunuan po ng mga dumalo dyan sina Director General Aaron Aquino ng PIDEA, si Secretary Anyo ng DILG, at marami pang iba. Marami ho yatang membro yan mga kaibigan, sangkatutak. At pagkatapos po ng kanilang pagpupulong, nagsagawa din ng press conference si Vice President Leni Robredo, at siya pong co-chair nito pong ICAD. Pero meron pong isang issue na sinasabing hindi raw nagkakasundo itong si Vice President Leni Robredo at saka yung Director General ng PIDEA para mabasura na po yung tokhang. Ang gusto ho ni Vice President Robredo, itigil na yan, tokhang na yan, tanggalin na yan. Sabi naman ni Director General Aaron Aquino, hindi naman daw kinakailangang tanggalin yan, maganda naman daw yan. Pero may connotation na yung tokhang na yan Masama na connotation yan Notorious. Kaya kailangan yung mga pangit na, palitan mo na lang ng pangalan. Kahit anong ganda ng isang layunin, sabi niya kasi maganda raw yun. Maganda nga, pangit naman yung resulta, anong gagawin natin dyan? Yun ang sinasabi pa nating isa, hindi ba? Tila hindi makikipag-cooperate yung mga yung mga ibang agency o yung mga inaitalaga ni Presidente Duterte sa pwesto. Hindi sila willing makipag-cooperate kapag kaganyan, nakikita na ninyo na hindi siya nakikiayon doon sa panukala ni Vice President Leni Robredo, tila hindi makakakuha ng
suporta at cooperation maging sa iba, itong si Vice President Leni Robredo. Yun ang sinasabi natin. Kasi po, umpisa pa lang binabanatan na siya, nirarapido ng mga mga walang pakialam. Lalo na yung walang napatunayan at bumaboy dun sa kampanya ni Presidente Duterte. Halimbawa, si Cayetano, wala naman siya pakialam dyan, hindi man siya appointing power. Ba't siya nakikidaldal? Si Bato, of all people, si Bato mayroon pang temerity na mag-sermon. At ang sinesermonan Vice President. Uy! Migil ka! Umpisa pa lang, nakikita na ninyo yung mga diferensya. Hindi ho si Leni Robredo ang ayaw magtagumpay yung kampanya. Pagka ganyan. Pagka sa anumang layunin, pag walang pagkakaisa, wala ho yan walang kahahantungan yan Magkakaisa sila sa katarantaduhan, sa kasamaan. Pag ayaw mo makiisa, doon ka makikisa sa kalokohan. Yan. Bali ba, ito si Bato Yan ang nagbigay ng security rin sa anak ni Yuyuklay. Kunyari, wala siyang connection doon. Kaya pala na-absuelto yun. Matapos mahulihan ng droga. Tapos magle-lecture ka. Le-lecturean mo, Vice President. Yan ang apprehension natin nung isang araw, di ba? Maging sa column natin na lumabas ngayong umaga tila walang walang balak. Sipin mo, in-appoint ni Presidente Duterte, ang dapat supportive kayo dun sa mga appointees. Sino gusto nyo masunod kayo? Kaya na leche, di ba? Yung sinasabi natin nung araw sa panahon ni Marcos, binibigyan ng pwesto yung mga kalaban. Hindi ba payo pa nga ng mga kakampi ni Vice President Robredo huwag niyan tanggapin pero buong tapang niyan tinanggap Alam niya yung mga consequence na yan yung mga yung mga disagreement na nalilitaw yan, mga kaibigan, babangon yan. Pag may disagreement, mga kaibigan, merong non-cooperation, di ba? O merong may balak na hindi makipag-cooperate. Kaya hindi tayo nagkakamali mga kaibigan sa pagbasa ng mga mga binabalak pa lang nito mga taong ito, mabuti na-anticipate natin kaagad At least, gawin man nila, alam na natin, di ho ba? Ano ba talaga gusto, magtagumpay o hindi? Ang hirap, si Presidente Duterte gusto niya magtagumpay siyempre. Ako, gusto ko magtagumpay siya. Sino may ayaw? Yung mga appointees, yung mga nakapaligid, yung mga pinagkakatiwalaan niya, yun ang may ayaw na magtagumpay. Kasi mabubuko sila Ayaw nila nung purely tama ang gagawin mo. Mabubuko yung trabaho nila Lalabas at lalabas ang katotohanan kung sino nang bobola, di ba? Lugar na binobola natin ito di ba? Binobola. Hindi ka pa nabubuko kasi walang matinong tao na
gagawa ng mabuti. Ba't hindi natin subukan kung gagawa ng mabuti si Vice President Leni Robredo para magkabukuhan niya? Yung mga kontrahan na yan, may ibig sabihin yan. Siyempre mo, Vice President yan dapat may kortesiya man lang kayo. Bakit ka makikipag-disagreement sa isang Vice President, di ba? Sino ba kayo? Wala naman kayong mandate kundi appointment. Ang gusto ko kasi ni Vice President Robredo, buwagin na yan, yung tukhang-tukhang na yan. Ang sama ng naging connotation yan, di ba? Pag narinig mo yung tukhang, may papatayin Kahit ano pa, sabi naman ito, hindi, maganda nga niyang talaga namang intention ng magandang layunin yan ba't di mo sinabing pumangit, di ba? Hindi mo sinabing naging kilabot yung tukhang na yan. Idea pa lang naman daw yon, sabi ni Vice President Robredo, pero hindi ho nila napag-usapan dun sa Interagency Committee on Anti-Illegal Drugs meeting. At ito raw po ay kanyang i-raise, mga kaibigan, sa mas maliit na grupo na ipapatawag niya by cluster. Ang gagawin niyang pakikipag-meeting, mga kaibigan, cluster. Maraming cluster kasi yan. Meron sa security, meron sa operation, mga ganun ba? Yan ang hirap pagka iniiwasan natin kasi yung tunay na solusyon, di ba? Marami kang iimbentuhin mga ganyan-ganyan, magkakaroon ng mga cluster. Magiging magastos yan. Kung nilalagyan na lang ba ng lason yan shabu, tapos lahat yan. Wala kayong uhulihin, wala kayong ikukulong. Hindi magkakagastos tayo sa piskalya. Hindi tayo magkakagastos sa husgado. Hindi na tatambakan ng kaso yung mga hukuman. Pag nilagyan mo lahat ng lason yan, tapos lahat ang problema. Sabi naman nung isang nag-opinion sa atin, nung marinig ito, hindi nyo ho kasi alam na yung mga droga, pagka binenta ho yan, tinitikman yan. Pag natikman, di na lason, hindi na bibilin. Kasi yung bibili, patay na. Siguro, yun yung mga parang napapanood mo sa pelikula, di ba? Yung talagang malalaki, hindi. Ang sinasabi ko, hindi naman nila bibilin. Ang sinasabi natin, lahat ng huhulihin ninyo, lahat ng huhulihin, dapat immediately lagyan ng lason. Pagkatapos, ipakalat nila ulit. Yun ang ipakalat ninyo. Pamigay nyo. Muha kayo ng mga tao magkakalat niyan. Total, maraming pulis dyan. May mga tao rin na nagkakalat sila, di ba? Yan ay ikalat nyo, yung may lason. Tapos yan. Pagka may nahuli ka, asan yung droga mo? Ito Akin na. Sige, tapos umuwi ka na. Saan ka nakatira? Kunin ang address mo. Pagka nalagyan na ng lason nyo, patawag mo ulit yung mga nahuli mo. Hindi mo sila huli para ikulong. Sige, ito ang droga. Ikalat ninyo. Lahat ng gagamit nun, patay. Asa na human rights violation ngayon doon? Hindi mo gagawin ito ng lantaran. Binibigyan ko kayo ng idea. Yan ang pinakasimple, pinakamadali,
lutas ang droga. Tandaan ninyo yan. Hindi ginagawa eh. Ang dami nito. Papagod pa kayo sa pagmi-meeting dyan. Ito kasing tukhang na to, ito rin ang may gumawa nito, itong Palpak de la Rosa, mga kaibigan, di ba? Unang-una, yan yata ang ano eh. Yan ang parang sumabutahi dyan sa kampanya sa illegal drugs eh. Ang gusto ni Vice President Leni Robredo lang, malinaw naman eh. Wala naman malabo sa sinasabi ni Leni. Ang sinasabi niya ho, ayaw niya ng may mamamatay dito hanggat maaari. Wala siyang sinasabi na maliit lang. Ha? Ibig sabihin, it goes without saying na maliit, malaki, walang dapat mamatay. Mga kaibigan. At saka sa kanya, para sa kanya, dapat daw na itrato itong mga adik na na biktima rin. O kaya, yung parang may sakit ka di ba? Kaya nga ang tawag rehabilitation nung araw. Hindi ho ba mga kaibigan? Yun naman talaga ang ang pagtrato diyan parang itong mga ito, yung mga nagsasabi na kumukontra kay Vice President Leni Robredo, ang gusto kasi nilang ang gusto nilang kampanya, yung madugo. Yung may papatayin. Yun ang gusto nila. Pero tanungin mo, ba't hindi patay yung mga drug lord? Yung malalaki. Hindi nila sinasabi yun. Pero pag kami namamatay, parang mga tuwan-tuwa siguro sila. Mga kaibigan. Di ba? Sus Mario Joseph. Alam naman, malinaw naman yung sinasabi ni Vice President Robredo. Ang gusto niya, yung walang mamamatay. Gamitan mo ng ibang, yun ang pinaliliwanag nila kanina, yung rule of law. Mga kaibigan, di ba? Nasa rule of law ang pagtupad nila pagkakandak nila ng operation laban dyan sa illegal na droga. In-apply lang kasi nila yun sa 3 taon doon sa malalaki. Yung rule of law na binayolate pa rin nila yun eh. Dahil nawala yung mga yung mga drug lord eh. Nasa puder na nila, nawala pa. Di ba? Maliwanag yan, doon sa kaso ng Ninja Cops, di ba? Huli na yung tao. Ano ginawa? Pinalitan. Buti, nagtira pa sila ng ilan yun? 30 kilo. At idiniklara nila, yun lang ang nahuli nila. Pero mahigit pala 200 kilo yun. Buti hindi pinalitan ng tawas. Mga kaibigan, hindi na nagdeklara. Tawas na lang yung ipinalit nila at pagkatapos binenta nila lahat yun. Yan ang sinasabi natin. Di ba? Yung si Peter Lim, nasan yun? Asan itong mga walang yan sila Manili? Yun doon sa, lahat ng sangkot doon sa Valenzuela, sa customs, mga kaibigan. Yung pinalusot ni Paeldon, nasa na yun? Maabsuelto pa eh. Bandang uli, di ba ang nakulong lang doon yung sa Manila City Jail, yung si Taguba. At saka yung babae. Pero yung mga incheck, wala. Paano nangyari yun? Sumipot sa Senado yun, nung mag-imbestiga Senado. Mga kaibigan, si Mo drug lord hindi inuhuli. Nakaka-attend ng hearing. Yung Kenneth Dong naman, mga kaibigan, Kwan, kaya lang nahuli yun nung una, may kasong iba yun sa Paranaque. Kaya paglabas niya rin sa Senado, dinampot siya, dinala siya sa Paranaque. Pero nawala rin nakalaya rin. Pagkatapos nagtago. Hindi ba?
As pinalilitaw nila, nahuli raw nila, kaysa nahuli sa kwan, sa subdivision ng Department of Justice, dun sa Katarungan Village, mga kaibigan. Oh. Yan o, nawala yung mga malalaki At ito si Kenneth Dong, ang papel nito, siya lumalakad niyan sa Bureau of Customs, naglalabas ng mga epektos na yan. Yung sa Cavite, yung lifter, ni bakas ng paanong ng mga nasa likod ng droga na yun, nahuli ba? Meron bang nakuha ang PIDEA? Wala. Ultimong anino nun, di nahuli ng PIDEA. Mga kaibigan Kaya tignan na lang natin at hangarin natin. Kasi pagka sira ulo mo, ayaw mo magtagumpayan. Dalawang bagay yan. Nakikinabang ka. Ayaw mo magtagumpay yung kampanya. Number 2, buwang ka. Sinong gago? Sinong nilalang ang nasa matinong isip na hahangarin niya wag magtagumpay yung gobyerno? Sige nga. Kasi pag hinangad mo yun, kung yun ang hangad mo, sira ulo mo. Di ba? Gaya ng kampanya laban sa illegal drugs, wala akong nagsasabi na hindi nila gustong magkaroon ng kampanya laban sa illegal drugs. Wala naman nagsasabi nun Hindi naman yun ang subject ng criticism ng controversy. Yung pamamaraan na ginagamit, yung ine-employ na means sa kanilang operation. Bakit meron? Kung rule of law yan, sa rule of law ba merong double standard? Yan ang tanong. Ano yung double standard? Pag maliit, patay. Pag nakatsinelas, patay, nakapaa. Pero pagka mga inchik, at mayayaman, buhay na, nakakatakas pa. Rule of law ba yun? Yun ang double standard Ano ang ibig sabihin? Baliwala yung kampanya ron. Baliwala pati ang batas. Pag sinabi mong rule of law, sabi nga ni Mayor Alfredo Lim, the law applies to all. Ang batas ay para sa lahat. Walang mahirap, walang mayaman. Ayaw nilang tularan yung prinsipyong yun ni Alfredo Lim. Mga kaibigan, hindi ba? Nakita naman ninyo si Lim sa kanyang kapanahunan bilang police NBI director. Talagang pinakita niya yung totoong rule of law, mga kaibigan. Walang maliit, walang malaki. At pag maliit ka, inapi ka ng malaki, i-apply niya yung batas, mga kaibigan. Alam niyo yan. Gaya kung di niyo matandaan, ipakwento niyo sa iba. O hanapin niyo mga istorya. At yun, nalaman lang ng publiko yun dahil sikat na si Lim noon. NBI director na. General, director din ng Manila, ng Western Police District. Na ngayon, Manila Police District. Pero, dahil hindi ninyo alam, si Lim rose from the ranks yan. Nagsimulang patrolman. Hanggang sa naabot niya lahat yan. Kasi nag-aral siya Habang siya'y pulis, pinagsasabay niya ang pag-aaral. Dahil siya self-made man. Wala namang nagpa-aral na sa kanya Maaga siya na ulili.
Katunayan iniwan pa siya sa bahay ang pulan Hinanap lang siya ng lola niya, matagal na, ilang taon. Nandun siya sa bayang punan. Pagkatapos sandali lang nung makuha siya ng lola niya, sandali lang silang nagkasama. Tuwan-tuwa siya. Kaya mahal na mahal ni Mayor Alfredo Lim yung lola niyang yun. Kaya kita ninyo yung ginawa ni Mayor Isko Moreno na binuksan niya nga kidney center, di ba? Sabi niya, pinakamalaki yan. Sa lahat ng kidney center dito sa Pilipinas. Malaki pa yang center na yan sa ipinoprovide na dialysis service ng National Kidney, yung sa Quezon City. Mga kaibigan. Ano ginawa ni Mayor Isko Moreno? Palibasa, alam niya istorya. Ipinangalan niya yung center na yun doon sa lola ni Mayor Lim. Pero sandali lang Namatay yung lola niya. Pagkatapos, nagkagera. Mga kaibigan, sipin mo, bata ka lang, mag-isa ka lang. Ha? Alam niyo naman, gera, di ba? Kalaboy-laboy siya. Oo. Hanggang sa matapos ang gera, nag-aral siya mag-isa niya. Walang sa kanya, walang nagpalaki sa kanya. Walang kumandili sa kanya, kundi sarili niya. Kaya wala kang pwedeng isumbat dyan Wala naman siyang, mag-isa siyang nabuhay sa mundong ito. Oh. Alam niya ang sitwasyon. Matagal siya sa lansangan. Nakita niya. Ang pag-uugali, pagkatao ng mga mahihirap. Kaya pagka merong naapi na mahirap, yun ang ayaw ni Lim. Di ba? Kahit pa malaki ang kalaban yan. Di ba? Ngayon, ito nga yan dito sa droga. Hindi nila kinopya yun Di ba? Ang kauna-una ang naging successful. At least, mayor lang naman siya. Di ba? Bilang mayor, sa Maynila nawala droga. Yung first incumbency ni Mayor Lim. Dahil doon sa kanyang ginawang kampanya. Pero hindi mo na pwedeng i-apply ngayon yun. Iba na ang magnitude ng problema ngayon kesa noon. Binibigay lang natin yung example. Hindi ba? Alam nyo dapat kung talagang ang intention natin lagi mabuti. Kakalimutan niyo yung politika Kasi pag mabuti ang intention mo, yung hinahangad mo, puro sa kabutihan ng bayan ng kapwa mo. Kung yun iniisip lang nitong mga nasa gobyerno, mga kaibigan, walang hindi tayo malulutas Yan ang problema kung ba't hindi nalulutas ang kahit na anong problema ng bansa natin, hindi sila nagkakaisa Paano mo ma-expect na yung mamamayan makipagkaisa sa inyo? Kayo, naglolokohan kayo. Katulad yan, isa sa hindi magandang pwede o posibilidad na maging resulta ng pamumuno ni Vice President Robredo dyan sa Interagency Committee na yan, mga kaibigan, yung hindi, pagka dyan merong hindi nakipag-cooperate. Ina-anticipate na natin. Pinagpapauna na natin. Kasi, siyempre, sabi nga natin, maganda intention ni Presidente Duterte.
Kasi binigyan niya ng pwesto eh. Oh, mukhang sawa na siya sa kaaway. Gusto na niya ngayon kakampi. Eh sino ngayon ang tututol dyan? Yung mga may ginagawa. Siyempre, kukontrahin nila yan. Oh. Ayaw nila na magkaroon ng mga totoo ang layunin na mapapalapit kay Presidente Duterte. Ayaw nila nun. Maging sa media, di ba? Ganyan yan eh. Gusto nila puro kahit magnanakaw ka at wala kang alam, bobo ka, eh okay sa kanila yun. Bibigyan ka pa nila ng pera. Tanong mo kay Andanar. Oh, di ba? Basta importante eh. Hindi ka magiging sagabal o panganib sa ginagawa nila. Kasi pag si Presidente Duterte, diyan mo malalaman, hindi siya nag-aapo, hindi siya talaga pumili, hindi. Karamihan sa appointee, nirekomenda ng mga nakapaligid eh. Oh. Yung kanyang pinagtitiwalaan, di ba? Gusto niya, sa kanya. Kaya galit na galit siguro nung tanggapin nung una, kunyari. Tanggapin. Nung tinanggap, galit. Di ba? Oh, di ibig sabihin may mga masama silang motibo. Bagay na hindi dapat pagkatiwalaan. Pagka ganyan ang motibo mo, ba't naman kami magtitiwala sa inyo? Di ba? Ako bilang isang mamamayan. Bantayan natin, tignan natin. Kung sa kabila nito na naglagay si Presidente Duterte ng kaibayo sa politika, mga kaibigan, itong mga ito, ipagpapatuloy pa rin nila yun. Yung sinasabi natin, siya pinakamataas dyan eh, kung tutuusin mo eh. Unang-una, yung respeto sa kanya bilang Vice President, ibigay niyo yun. Huwag kayong bastos. Huwag ninyong babuhin yung tao. Hindi naman kayo binababoy niyan. Binaboy ba kayo niyan? Oh. Hindi ba? Sinalaula ba kayo? Yan ang mahirap eh. Yun ang hindi naintindihan nitong mga buwang. Mga kaibigan, na ang gusto, merong minumura si Presidente, sasali sila. Kasi wala silang masasalihan eh. Kapag ka mataas ang antas ng labanan, hindi sila makakasali. Yung mga miron, yung usapan, hindi nila maintindihan eh. Diba? Gusto nila, inaintindihan nila. Ano yun? Yung mura. Yung away. Para kasali sila. Diba? Pinabababa yung uri ng labanan. Akala nila makakabuti yun. At kala nila magtatagal yun. Hindi habang panahon yun. Yun nga ang kabutihan, hindi nangyayari na habang panahon eh. Diba? Lalo pa yan. Ang dami nagsimulang mabuti sa umuwi. Diba? Masama ang kinahantungan. Oh, mga kaibigan. Ngayon, ang dapat sa atin na reaksyon, hindi yung negative. Kung talagang kayo naniniwala na dapat magtagumpay ang gobyerno, dapat magtagumpay ang presidente. Kasi pagka hinangad mo na mabigo ang isang presidente, hinangad mo, mabigo yung gobyerno. Sino nabigo? Tayo mabibigo. Sana kung kasama tayo nagkakapera, katulad nila. Mabigo man sila, may pera sila. Mga kaibigan, mabiguin man nila ang mamamayan, may kwarta sila. Nakasandok na sila eh. Tayong mga miron lang, mga kaibigan, tayong nakiki. Ano ka ngayon? Pag nabigo ang gobyerno, bigo ka lalo. Kaya masama yun. Hindi normal ang isang taong naghahangad
ng kabiguan. Makikita mo ang hangarin na mabigo ang gobyerno kapag ka ang tao, yun, gawin nating example, si Vice President Leni Robredo, na nirarapido nila. Bakit? May nagawa na bang mali? Hindi pa nga nag-uumpis eh. Tinatarantado na. Dahil ayaw nilang magtagumpay. Hindi totoong ano yan, mga kaibigan. Ayaw nila eh. Parang customs. Ayaw nilang mahaluan dyan ng matinong tao. Bakit? Magiging panganib yun sa pagnanakaw nila. Di ganun din sa lahat. Basta may ginagawang hindi naaayon sa kanilang dapat gampanang tungkulin. Iiwasan kanila eh. Ganyan yan eh. Mga kaibigan, yun ang realidad sa mga walang hiya. Mga kaibigan, pero hindi yun ang talagang dapat na maging realidad. Yun realidad na nilikha ng mga walang hiyang magkakasama na nagsabuatan. Di ba? Yung sinabi lang natin kahapon, di ba? Kapag ka ang pandarambong, naging pangkaraniwang ginagawa. Mga kaibigan, pagkatapos pinapalakpakan pa ng lipunan, yung mga mandarambong. Ano ang ginagawa mo? Ang ginagawa ng mga gago na mamamayan na lipunang uto-uto, lumilikha ngayon ng isang lipunan na tinatanggap mo na yung mali. Mga kaibigan, hindi realidad yun. Although, nangyayari yun. Although, reality yun, palsipikadong realidad yun. Ang tunay na realidad, bawal magnakaw eh. Pagka magnanakaw ka sa gobyerno, mandarambong ka, dapat hinihiya ka eh. Baliktad pinapalakpakan ka. Binibigyan ka pa ng award. Katulad ni Erap. Plaridel Award, sipin mo. Anong kahayupan yun? Yung palang pagbibigay ng award, isang malaking kahayupan na yun eh. Bakit? Sipin mo. Si Marcelo H. Del Pilar, bayani yun. Bakit mo binababoy ang pangalan nun? Gagawin mo parangal yung pangalan niya sa isang mandarambong. Hindi ba? Mga kaibigan, sinalaula mo Yan. Di ba? Kayo, tumigil na kayo, napahiya kayo, di ba? Nung una, ayaw ninyong tanggapin yan, pero kunyari, binablap nyo si Leni Robredo. Ito mga nakapaligid na unggoy. Ano sabi? Tanggapin mo, pero baliktad yun. Ano yun? Reverse psychology nila yun. Hindi ho tumalab. Tinanggap. Mga kaibigan, yung hamon, di napahiya ngayon sila. Kaya galit sila eh. Nagpuputok ang butsi, mga kaibigan. Ginagawa nila ng senaryo para magalit si Presidente Duterte. Baka mag-apply pa yung mga yan Mr. President. Sasabutahin na namin to Kasi magiging balakid to Doon sa mamanukin mo na presidente. Para wala na yan, wala nang chance yan. Sirain na natin. Yan! Mga
Puro kayo, ano? Magpapatuloy tayo mga kaibigan. Eto, tuloy ko lang yung pagbasa dito sa naging resulta kanina o mga ilang highlights. Ito nga yung sinasabing hindi na nagdi-disagree si Aaron Aquino. Kung ano may pantay yung sarili mo. 'Di ba? Magkaroon naman kayo ng ng konting kahihiyan. 'Di ba? Kasi mo ginadyaryo pa 'yon. Tsaka sinabi niya yung sa press conference Kinontra niya yung sinasabi ni Leni Robredo, kabastusan yun, General Aquino, bastos ka. Di ba? Kaya ka napapahiya sa Senate hearing hindi ka nagsasabi ng totoo Gusto mo, lagi kang lusot. Sipin ninyo, sabihin mo yun sa presence ng Vice President. Babae pa yun Wala kang Kala ko ba PMA kayo? Di ba yung mga PMAer, gentleman, mga maginoo, mga kabalyero, mga kaibigan? Hindi ka kabalyero. Mag-aral-aral ka pa nga ng konti, General Aquino. Nakakabuisit ka. Hindi dapat sinasabi yan kung may disagreement kayo, kayo lang. Kayo lang nakakaalam. Hindi nyo isa sa publiko yan. Kasi pinakikita mo, wala kang kwenta. Dapat sa'yo, palitan Di ba? Alin, yung pagkakabulgar sa Ninja Cup, hindi naman ikaw yun, umatras ka Kung hindi dahil kay Magalong. Hindi mabubulgar yan. Tinatago mo yung impormasyon bali ba first-hand information ka sapagkat ikaw mismo yung taong kausap? Pinakiusapan. Kung tutuusin mo, dapat doon panagutin ka rin Bakit? Sinunod mo yung pakiusap sa'yo Di ba? Na huwag mong ipatupad yung dismissal order. Mga kaibigan, sa katotohanan lang, ay, nako. Puro kayuhin! Puro kayuhin! Mga kaibigan, meron tayong babatiin Birthday niya bukas. Binabati natin advance happy birthday po kay Susan Santos Garcia ng Malolos Regional Trial Court. Si Susan Santos Garcia, pinsan ho yan ni Mirna Guillermo na nasa Florida. Dahil birthday po ni Susan Santos Garcia, bukas. Bukas ang birthday niya. Happy birthday, Susan, Narito ang ating pagbati. Para sa nagdiriwang ng kanilang karawan, happy birthday, ang bati ko, ang bati namin sa iyo, nawa ay lumigaya ka. At abutin mo pa sana ang maraming kaarawan. Happy birthday, Susan. Nakilala ko na yan si Susan Minsan nakita kami niyan matagal din na kami hindi kasi ako pasyal. May imbitasyon sila sa akin na pagka
meron tayong time. Kasi ako mahina akong sa mga karsa-karsada diyan yung papunta. Hindi ko pag hindi ko kabisado yung lugar, hirap ako. Lalo yan, matraffic yan di ba? Diyan sa papuntang Bulacan. Hindi tayo nakakapunta doon sa kanilang paanyaya na magawi tayo, mapasyal tayo doon sa kanilang lugar. Diyan po sa sa Bulacan. Si Roxanne, birthday sa Lunes. Sa Lunes ka na namin babatiin. Ngayon, may isa pa akong babatiin, mga kaibigan. Katropa natin ito, na nasa Amsterdam, si Ramon Barrias. Gusto nating batiin siya sapagkat siya po ay pinarangalan ng kanilang kumpanya. Yung yung GIA, yung Gemological International, parang ganon, di ba? Of America, parang ganon binigyan siya ng parangal, doon siya nagtatrabaho Babasahin natin yung sulat nung nila. Pinakamataas na officer nung kumpanyang yan. Malaking kumpanya yan I wanted to recognize your contribution to GIA over the past year. Isang taon na pala siya ron. As you celebrate your anniversary with the Institute. Yan. Your loyalty, commitment to working hard, and your dedication to upholding the standards of GIA are the reason for our continued success. We appreciate your efforts and hope that you have enjoyed your year with the Gemological Institute of America, and we look forward to working with you in the future. Yun. All the very best and congratulations on this special milestone in your professional career with GIA. Best wishes. Ang nakapirma pangalan, Susan Jacks. Guro, yan ang pinakamataas na nila ron. Executive officer. Alam niyo ba yun, yung GIA? Yan ang sumusuri ng lahat ng klaseng bato. Lahat ng klase, yung alahas. Brilyante, lahat na yan. Mga kaibigan, sa buong mundo, yan ang kinikilala. Diyan nagtatrabaho si Ramon, 1 taon na. Ibig sabihin mga kaibigan, maganda ang kanyang naipamalas na paglilingkod diyan sa kumpanyang yan. Kaya siya binigyan yan, mga kaibigan. Nakakatulong yan, maganda yan, magandang idea yan para sa ibang mga totoong kumpanya, mga kaibigan, hindi yung kumpanya-kumpanyahan lang. Kasi nakakapag-boost ng moral yung mga ganyan, di ba? Nakakapag-encourage sa tao na galingan pa. Pagka may mga ganyan. Dito hindi. Kay 1 taon ka na Di ba merong manager Namatay yung manager. Pumunta ngayon yung isang empleyado doon sa presidente ng kumpanya. Sabi niya, boss, pwede ho ba? Ang alin? Ako na ho pumalit doon sa posisyon ni manager. Ewan ko lang, sabi ng presidente kung papayag yung punerarya. Patay, nakaburol Kawawa naman. Eto sigurado, umiiyak na naman tong
ang dating daan. Yung mga gago sa dating daan. Ha? Si Daniel. Lala niyo ba si Daniel? Ha? Oh. Yung inutusan niyang siguro, mga kaibigan, demanda niyo. Kasuhan niyo si Percy Lapid sa Bira Catanduanes. Di kinasuhan ako. Nireklamo ako ron. Di ba na-dismiss yun? Baka lain nyo yung mga damuho. Nag-file ng motion for reconsideration. Oh. Wala naman ako natanggap na subpena. Pero kanina may dumating ito. Resolution. May reso na ho. Ibig sabihin, parang desisyon na ulit ito ng piskal. Nag-motion sila for reconsideration Binasura na naman. Mga kaibigan, kaya ano na naman butatan na naman Alam ba ninyo, sabi rito, as already explained, by this office, naipaliwanag na ng opisinang ito, sabi, complainants were not specifically named. Hindi kayo pinangalana. Sino ba kayo? Sino ka bang Fernando Hirang de Persca at Genesis Camacho ka? Kilala ko ba kayo? Totoong minura ko yung dating daan. Oh, inaamin ko. Totoo. Marunong ako umamin At minura ko si Soriano. Totoo. Minura ko yung hayop na yan. At ngayon, gusto mo, murahin ko ulit. Punyeta yung Soriano, Eli Soriano na yan Wanted yung animal na yan Oh. Non-rape yan sa puwet Anak ng... Walang hiyayang hayop na yan, nagtatago yan sa Brazil. Minura ko na ano sabi rito? Ang sabi, itong first portion, babasahin ko sa inyo para mga mangmang sa batas at hindi nakakaintindi nung sinasabi. Doon sa unang resolution. This resolves the motion for reconsideration filed by complainants Fernando Hirang the First and Genesis Camacho. Yan. Niriresolbaan niya yung motion na inihain, motion for reconsideration na inahin nitong dalawang binanggit kong pangalan na hindi ko kakilala. Sila nagpapakilala, dating daan daw sila doon sa Bira Catanduanes. Katunayan, naka-address yung, ginagamit nilang address yung coordinating center ng dating daan doon sa kanila raw lugar yun. Ito, resolution to ng piskal. Second paragraph. It is to be noted that this case was dismissed. Dapat niyong mapansin o malaman na itong kasong ito ay dinismiss na. Because of the absence of the following element. Ano yun? Identifiability of the person defamed. Libel ho ito Crime of libel. Yung demanda sa akin. Sa crime of libel, 4 po yung elements. Ano yung isa? Identifiability of the person. Meaning, identification. Tinukoy na tao. Sa libel. Hindi naman
kita sinasabing ikaw yung gago eh. Ha? Ba't mo ako dinimanda? Ibig mo sabihin, lahat ng taong sasabihin niya eh, membro siya ng dating daan eh, pwede magdemanda sa akin. Ba nasisira ulo ninyo? Niliwanag ditong mabuti ng piskal. Mga kaibigan, tingnan ninyo ha. Ang galing nitong piskal na to. Mga kaibigan, ganito mga dapat maging Justice of the Supreme Court. Hindi ka napapagurin. Di ba? Hindi na ako pinag-submit ng counter, affidavit ko para dito sa motion for reconsideration eh. Yan ang magaling. Kasi doon pa lang sa complaint, malalaman nila, mga kaibigan, kung may basihan yung inihahaing reklamo sa iyo o wala. Ba't pa kita susumpinahin kung wala naman palang dinismiss na nga nila eh. Nagpupumilit pa itong mga damuho. Itong sabi, doon sa pangatlong paragraph, as already explained by this office, complainants were not specifically named or identified on the questioned broadcasts. Hindi ko raw tinukoy eh. Hindi kayo tinukoy doon sa broadcast. Said broadcast referred to ang dating daan. Ang nasabing broadcast tumutukoy sa ang dating daan, pangkalahatan, in general, and to each religious leader, Soriano. Sa makatwid, sabi rito, it cannot be said that the alleged defamatory languages were specifically and individually addressed to herein complainants. Kasi po may batas na eh. Meron ng ruling ang Korte Suprema. Alam ba ninyo, depensa kung ginamit ko dito, nung unang dismissal nito, ang binanggit ng abogado na paliwanag, yung kaso mismo ni Soriano, di ba na-convict yan sa libel? At dinesisyonan ng Korte Suprema with finality. Kinatigan yung conviction sa kanya. Convicted siya. Pero sa Korte Suprema, yun yung final, yun yung ginamit. Kasi jurisprudence yun eh. Desisyon na pagtutularan yun eh. Convicted si Soriano sa isang kaso, 4 yung kaso sa kanya eh, na libel eh. Yung isang kaso, ang nagdemanda ron, si Wildy Almeida, doon siya na-convict. Dahil minura ni Soriano yung organisasyon at saka si Almeida. Okay? Convicted siya ron, inaffirm ng Korte Suprema yung conviction. Sa demanda ni Wildy Almeida. Pero, binaliktad ng Korte Suprema yung demanda, yung 3 demanda ng 3 ministro ni Wildy Almeida. Nagdemanda rin yun. Dahil binasura ng Supreme Court yun dahil hindi sila binanggit. Ang binanggit lang si Almeida. Ang claim nila, dinidemanda nila si Soriano, yung 3 ministro, dahil sila raw member ng organisasyon na minura. Wala kayong personality. Hindi naman kayo pinangalanan eh.
sa libel, 4 eh. Dapat merong identification. Ang pinangalanan doon si Almeda. Kaya yon convicted si Soriano ron. Yun ang ginamit namin. Napaliwanag dito, depensa. Itong nagdidemanda, nagsasabi, ADD sila, ginawa ng amo nyo yun kundi, di ba? Ibig nyo sabihin dapat 4 ang conviction ni Eli Soriano, lumalabas ngayon. Kung hindi nyo naiintindihan, sa argumento nila, lumalabas, ang kanilang sinasabi, may karapatan silang, gusto nila, may karapatan sila na magdemanda. Makasuhan ako, mga kaibigan. Hindi ko kayo pinangalanan Kung ganun ang paniwala ninyo, naniniwala kayo? Dapat sa 4 na kaso, na-convict si Soriano, hindi sa isa lang. Di ba? Alam nyo, wala tayong magagawa pag ang tao, mangmang sa batas. Gustong magdulong-dulungan, mangmang naman sa batas. Mabigat ang sinabi rito ng piskal. Tutuloy ko lang Pang-4 na paragraph. However, eto na. Sabi nga wala silang karapatan, di ba? Magdemanda, hindi sila tinukoy. Kasi batas yun Yung decision ng Korte Suprema, batas yun. Ngayon, sabi, however, subalit, complainants, ito mga nagrereklamo, bilang mga miyembro ng ang dating daan, are without any remedy. Wala kayong remedyo. Kahit anong gawin nyo, magtitihaya kayo sa karsada ng Biracatanduanes, wala kayong magagawa. Kasi hindi nga kayo pinangalanan. Ngayon, ito sabi, their religious leader, Soriano, may file a libel case against respondent. Yun daw leader nila na si Soriano, na demonyong Sorianong yan, pwede magdemanda laban sa akin ng libel case. Sa Makati. Ito pa isa. Iba na naman ito. Batas din ito tinan niyo. Pwede rin ako i-demanda ni Soriano sa Makati City. Bakit? Where the alleged defamatory remarks were first published or broadcasted in the same venue. Ang dating daan as juridical entity may also file a complaint against respondent. Mga kaibigan, wrong venue yun Ano ibig sabihin nun? Wala sa jurisdiction nila yun. Kung babasahin natin ang buo ito, ang ganda ng sinasabi ng piskal dito Mga kaibigan, niliwanag nila Yun kasi hindi nga maintindihan itong mga ito. Nagpapail ng kaso kung ano sinasabi. Tinukoy ko raw, binanggit daw nung piskal na doon sa unang desisyon na totoo, yung mga sinabi niyan ay defamatory, libelous. Dapat daw kinasuhan ako dahil sinabi, kita mo mga nagmamarunong, hindi nila naintindihan pala yung identifiability of the person o yung identification. Meron pa silang problema, yung jurisdiction.
Dito sa Makati yun eh. Ha? Binroadcast eh. Halimbawa, periodiko. Saan ang opisina ng periodiko? Nasa Maynila. Oh, doon ka mag-file ng kaso sa Maynila. Diba? Oh, doon unang na-publish eh. Sa Maynila eh. Ganun din. Oh. Ngayon, ang sabi pa rito, pagka kinumpleto nyo, pagka ganyan ang katwiran ninyo, wala nang proteksyon ng tao, ang sino man, laban sa panghaharas. Pwede kang kasuhan sa buong Pilipinas. Ano yun? Oh, mga kaibigan, hindi pwede yun. At saka pagka ang grupo, ito, sasabihin ko na, tapatin ko na kayo. Kahit pagmumurahin mo yan datin-daan, wala naman makakapag-demanda rin. Bakit? Tanong nyo, ilan miyembro nila? Sige, sabihin nila. Pagka ang grupo, ang miyembro nila, mga kaibigan, marami, hindi na sila pwede magdemanda. Kung hindi mo lalo tinukoy kung sino didemanda nyo. Diba? Oh. Ngayon, pag demandahin nyo raw si Soriano, pauwiin nyo. Yung nga gusto ko eh. Demanda ako ni Soriano. Ang tanong, siya ba gusto niya? Kasi kung gusto niya, uwi siya rito. Diba? Hindi pwede magdemanda ibang tao. Siya yung minumura ko eh. Ibang tao magdidemanda. Ano kayo? Ha? Diba? Yung nga gusto ko eh. Idemanda ako ni Sorianong demonyo. O yan. Demonyo ha. Diba tinawag niya nga nung si Almeida na ano? Anghel, ano? Anghel ng demonyo ba yan? O ministro ng demonyo? O something to that effect. Mga kaibigan. Ako tatawagin ko, demonyo ka, Soriano, Eli Soriano. Diba? Pabiblia-biblia ka, nanre-rape ka. Kundi ba gago yan, animal na yan. Diba? Ngayon, wanted ka rito. Siya may ayaw magdemanda sa akin eh. Gumagamit kayo ng ibang tao eh. Ginagamit nyo, mangmang sa batas. Mga kaibigan, bakit? Ayaw niya magdemanda eh. Hindi siya makapagdemanda kasi para makapagdemanda siya, uwi siya rito. Tanong, uwi ba siya rito? Hindi. Di ba? Mga kaibigan. Magbabasa-basa po tayo ng mga pagbati dito at ng mga reaksyon kung mayroon po. Ano ho? Rogie Tortalakino ng Cebu para nakita ko nonood sa atin. Si Arlene Tañedo Barrias ng Amsterdam. Tsaka si Ramon na binati natin kanina. Congratulations. Si Chodora Alcairo ay nanonood din po. Ang ating pong mga katropa, bukod kina Arlene at Ramon, nanonood din si Oscar De Jesus ng California. Yun daw si Daniel, sabi nung isang nag-comment, si Carolina Lugi yata eh. Bago raw niya ako napanood, doon daw siya dati nakikinig. Kana makikinig, luko-luko yun. Baka akalanin yun, daming katarantaduan pinagagawa yun. Si Eric Swan, nanonood po. Si Hamal and Danny Salatir. Si Mark Irene Carr, napalitan na ng fanatismo ang common sense ng mga miyembro ni Sodomy Soriano. Hindi, dati na yun, yung fanatism eh.
Si Rega Salvador ng Bulacan, binabati po natin. Dali Aurora Lim ng New Jersey, pwedeng video picture, na ang, naku, ganun din pala to, no? Bilis din. Oo, sige. Ngayon, ito, dito muna ako titingin. Si Jorge Beichong, nakatropa natin sa Tokyo, Japan. Ay binabati natin si Carolina Luge. Oh, katropa natin yan, ha? Sa, Italy. Oh. Si Eli Kuyukot Suryaning. Si Joel Diaz, Buenos Dias. Ng, ito? Spain, si Joel Diaz. Ayaw matigil ni Kuyukot, pero ayaw namang umuwi sa Pinas. Kung talagang totoo, mga sinasabi niya. Hindi pa yun. Di ba nagbabait-baitan yung mga yan? Hindi raw sila nagdidimanda, ganon-ganon. Katunayan nagdidimanda kayo. Eto, nanggigipit kayo. Di ba? Sana kung meron akong hindi totoong sinabi. Mga kaibigan, pinaratangan ko lang kayo. Wala naman eh. Doon sa mga, makukulit yan, kaya dito, pinababla ko yan. Yan yung mga, nakikita ninyo, sumisingit mag-comment. Kunyari, kung ano yung tinatalakay natin, kunyari, papasukan nila yon, tapos, ibubuli ako. Hindi pwede sa akin yun. Hindi ko ini-entertain dito yung ganon. Kita nyo, binabanatan ko nga yung mga nagpe-Facebook na gano'n ang ginagawa. Ba't ko ito tolerate yan? Ang pinakamaganda sa inyo, i-block. Yun. Hindi kayo kasali. Kumbaga, wala kayo. You do not exist. Tapos, ang usapan. Si Bolet Ocampo Nepomuceno, sabi niya, dito sa Saudi, Kapersi, kapag dito nila ginawa ang mga kapalpakan ng senador sa atin o sino mang mga nakapwesto sa gobyerno, that's the end. Kasi walang second chance dito. Ubos ang mga yan. Sa mga kapulisan naman, kami, tayo at lahat ng mga Juan de la Cruz ay hindi ligtas sa kanila. Sila ang lubhang mapanganib sa kaligtasan natin. Di ba yun nga? Kasi dalawa personality nila eh. Dr. Jekyll and Hyde eh. Isang pulis, isang kriminal. Di ba? Pareho sila yun. Hindi naman makauwi si Sorianing Bex dahil pag-uwi, diretso, posas, at kulungan si Sorianing. Sabi ni Arlene Tanyedo Barrias. Si Roxanne Rankin ng Florida. Ako kakanta. Naku. Pwede, pag-aralan natin. Magbe-birthday si Roxanne sa Monday. Diyan sa Florida. Pero may yata sila, mamasyal. Si Rudy Santos ng California, binabati natin, dati pong musician at membro ng bandang Horoscope. Si Vicente Macaraig del Rosario Jr. ay nanonood po sa atin. Si Leo Fernando, Leo Pintanaleon ng Ontario, Canada. Si Jojit Joris Castillo, sabi ni Carolina, meron pa rin naman matitino mga pulis sa atin. Meron, pero hindi dapat merong masama. Di ba? Huwag na sabihin konti. Hindi pwedeng may konti eh. Dapat wala. Bagay, hindi natin hold yung nila. Kasi kulang nga tayo sa pamamaraan
Sa pagpasok pa lang ng pulis, walang yana. Doon sa academy pa lang di ba? Oh, kita ninyo. May mga depression na hindi nire-reformat ng gobyerno yung dapat na mga ituro, di ba? Yung mga screening, ganyan, para hindi mapasok ng bulok. Oh. Si Mel Rualizo ng Stockton, California, siyempre, mga katropa natin, Susana de los Santos, Kaenyang Mina, si Kaani Flormata Saludes, si Carolina, si Carol Torres Virginio, at saka si, ano tawag nito? Carmela Torres Balcos, yan. Si Rosemary, Victoria Court, at tropa natin kasama sa jamming dati, live jamming. Si Ramon Palyera, binabati natin, sabi niya, BP Leni for future president. Hindi pa rin naman natin alam kasi ang tao ngayon kasi pag may nakitang isang maganda sa mga nasa gobyerno, yun na agad Naku, presidente na natin to. Huwag muna. Huwag tayong magpadalos-dalos. Antayin po natin na makapagpakita sila ng tunay na garansya na pwede nga sila. Kaya lang, ito parang elimination round na ito ng mga presidente, nagsusimula na Sinisimula na si Leni Robredo. Yun ang suspecha. Si Bolet Ocampo, Nepomuceno, yung mga nanguna sa pagkapanalo ng bilang senador, ay may mga natatanging lagim sa mga magsasaka. Ito ay sina Cynthia, sobrang sakim. Dapat mauso ang ataol na may batas. Hindi. Tatakbo yan, di huwag niya iboto. Si Rosita DC, katropa natin, binabati natin. Si Paul Mendoza ng Millbrae, California. Si Noel Campos ng Pittsburgh, California. Joel Cruz, si Sorianing nagtatago na nakapanloloko pa ng mga taga-sunod. Wala ka magagawa Na ano yan na-hypnotize na yan Watching from Illinois, si Bing Enriquez. Si Kamayta Basilio ng Geneva, Switzerland. Katropa natin yan. Wala na raw pinakikinggan si Rogie Tortalakino pag nakauwi na raw siya. At pinanonood, lapid fire lang. Thank you, Si Luz Bimin Romana ng Tarlac, binabati natin. Sabi ni Carolina, hindi na ako nakikinig doon, Ka-Percy, mabuhat nun sa lapid fire na ako. Ito si Bolet Ocampo ni Nepomuceno pala, nanonood sa atin from Saudi Arabia, Riyadh. Hindi, nakablock ako kasi bago tong t-shirt na to, baka kala ninyo. Hindi black lang ito Kailangan ba? Ipakita ko pa sa inyo. Ganda niyan Tinatago ko nga yan kanina. Bala ko pa nga sana ipanregalo to. Kasi maganda, di ba? Kanina, nakita ko wala ko isusuot. Teka. Tingnan ko nga kung maganda. Maganda Hindi. Si Ariel Kabawatan ng Singapore. I-guess ko na ulit si
Brad Willie Santiago. O, bayan nyo, mag-guess dito yan. Isang araw si Brad Willie, isang araw naman si Cabert Miranda. Alam nyo tayo, wala tayong wala tayong masamang tinapay eh. O, si Raul Villanada ng Charlotte, North Carolina, USA. Binabati natin ha, Raul. Katropa natin yan. Si diha nga ako dyan. Kay Rason, tuluyan na ako nawala ng gana. Si Liam Wu. Happy weekend daw. From Taiwan ito si Liam Wu. Oh. Si Diana Sayas Kirante. Si Romel Soriano Edangal ng Doha, Qatar. Binabati natin. Edgardo Lim ng New York. Kay BP Lenny po, sana magabayan siya ng iyong programa. At kay Digong, sana ay mapakinggan niya mga opinion mo. Alam niyo ho, yun ang kulang sa kanila eh. Wala silang monitoring na katulad nung araw kay Marcos, kay Ramos, sinusulat yung commentary, kasama yun sa isinasubmit umaga pa lang sa Malacanang, sa opisina ng presidente. Binabasa kung ano yung pinupulsuhan nila ang opinion ng mamamayan sa pamamagitan ng radyo. Siyempre tayo, pangkaraniwang mamamayan tayo yung nagsasabi na gustong sabihin ng mga mamamayan na kapareho natin ang iniisip. Hindi lang masabi ng pangkaraniwang mamamayan. At ang nakapagsasabi nun ay kami. Di ba? Ganon din yung mga TV, dyaryo, ganon din ang ginagawa. TV, hindi na nga, dahil napapanood na yan Yung dyaryo, mga kolong, ginugupit yan, may portion, pababasa sa presidente. Order kasi ng presidente. Ewan ko ito kung ginagawa yun. Hindi siguro. Meron nga dyan sa Malacanang yung radio monitoring. Meron dyan siyempre, pagka ayaw nilang ganyan, hindi nila paririnig. Harangin nila yan. Kung pwede, kukopyahin nila, kunyari sila may sabi. Ganun yun Pag may nabanggit kang magandang suggestion, aangkinin pa nila yan ano ba ito? Mirna Guillermo, nabanggit ko na, di ba? Ng Florida. Si JC Tan. Totoo nga kung pagsabihan ni Soriani nga membro niya katulad ng recorded message niya para sa kanila. Di ba? Ito, pakinggan nyo kung anong klaseng tao si Soriano na meron bang meron ba religious leader na ganito? Braille. Anong number yun? Ganun ba yun? Si Soriano? Ito, pakinggan ninyo. Ito, si Soriano ito Gago! Tanga! Inutil! Tarantado! Yan ba, leader? Kita mo, gitil na gitil pa, di ba? Habang nagmumura, talagang parang adik June Bonifacio. PO1 pa lang, bugok na. Abing ganon. Ang aangas na pati sa daan. Number 1, violator sa traffic. Siya ka mo. Di ba dating daan siya? Ganun talaga yun. Dating daan siya, ako iba. Ganun talaga yun. Di sira ulo niya pag hindi ganun, di ba? Si Marco Antonio Zapanta. Buti pa yung leader ng iglesia ni Cristo, hindi mahilig sa publicity. Di gaya ni Soriano na pasikat.
Luz Bimin Romana, pakibati, babatiin natin. Si BJ Makaraeg at ang girlfriend niya na si Janet. Oh, mga kaibigan, pamangkin daw yan ni Luz Biminda Romana. Si June Ferin. Si Bella Salidor Privado Regencia. Noon, muntik na ako mapabilib sa dating daan. Kaso puro salita lang, iba naman ang nakikita ko sa ginagawa. Talagang ganun. Lalo na pag nakita mo si Soriano, may kasamang lalaki sa kwarto, di ba? Tapos alam mo na, anong ginagawa nila ron? Si Josie De Silva Ignacio. May nagawa na po ba si Lenny? Wala pa nga, ibabanat natin. Tsaka Vice President. Alam niyo yung Vice President, kung hindi nga bibigyan ng pwesto, wala naman gagawin Di ba? Kumbaga, spare tire yan maliban sa mga social lang, yun lang ang talagang function nyo. Hindi naman nakadefine sa batas, walang batas Sa konstitusyon, wala namang ano yan Trabaho, gampanin. Kaya nga sabi ko noon, bakit pa tayo bumoboto ng Vice President? Dapat alisin na yan. Pati Vice Mayor, lahat ng Vice, alisin natin. Kasi nag-aaway lang Di ba? Sa simula, yung mga simulang panahon, mga nauna, yung mga Vice President nila, allergic ang mga presidente dyan. Mga kaibigan. Di ba? Pag nanalo. Kaya dapat inaalis na yan Walang trabaho Sana kung binibigyan, kung nakalagay sa batas, automatic meron silang cabinet rank. Di ba? At the same time, Vice President. Kumbaga, ceremonial lang yan Si Tony Gacci. Yan. Solid daw na raw si Hamal Indani sa Latir. Kahit 2 buwan pa lang daw siya sumusubaybay. Salamat Si Pat Bermudo, nanonood from Al-Qarj, Kingdom of Saudi Arabia. Binabati natin. Bienvenido Cruz, San Mateo, ng Manitoba, Canada. Romel Soriano, nabanggit na natin kanina. Cebu Takal. Butakal, Si, Valdez Roseche. Si Pedro Penduco. Si Rani Valdez ng Las Vegas. Silvio Lugarte. Si Fernando Tabora Cuartina. Ayan, si Lolo Benjamin Tado, siyempre, si Lola Veronica Tado, ang buong pamilya Tado ng Barangay Bagong Silangan, Quezon City, ay ating pong binabati siyempre, hindi ba? Ito nga pala, may isa pang kapraso lang itong balitang ito, mga kaibigan. Ako'y mananawagan Nananawagan ako kay General o dating General na ngayon Baguio City Mayor Benji Magalong. Mag-ingat-ingat ka dahil dinidikitan ka ng dikya ng kalawang. Gustong gahasain yung kredibilidad mo. Mag-ingat ka dyan kay Topacio. Kay Chupacio. Baka lain mo. Nag-file daw si Chupacio ng kaso labang kay Panot. Tungkol doon sa
nabasura ng kaso sa Mama Sapano, labas sa kanya. Di ba, nabasura na yung kaso? Hindi ba, ito talagang lahat ginagawa para mapansin eh. Ha? Gusto magkapwesto niyan eh. Naglaway na laway yan, makakuha ng pwesto sa gobyerno. Ginagamit pa BACC, pero kliyente niya, kriminal. Di ba yung manggagancho na anak daw ng Hapon, mga kaibigan? Anak siguro ng Japayuki yun, entertainer, no ha? Dating entertainer sa Japan. Mga kaibigan, no? Kalain ninyo, sinasama pa si ginagamit si General Benjamin Magalong. Oh, ang dami nang sinabitan nitong si Kwan, Si Attorney Sampay Bacod dito eh. Di ba? Dapat Attorney Sampay Bacod, Attorney Patay Gutom sa publicity, lahat na po eh, mga kaibigan eh. Ha? Si Charito Javier, pag may nangyari sa presidente at hindi siya makakapunction, vice ang papalit. Oo nga. Kaya nga spare tire ang sabi natin eh. Di ba? Parang reserbang gulong. Di ba? Kailangan may mangyari para siya maging presidente. Bakit pa ganon? At least man lang, yung vice president dapat, kasi walang ginagawa eh. Ang dapat dyan, bigyan ng cabinet position automatic pag naging vice president ka. Si Noli de Castro nun, di ba? Housing SAR. Oh, si Plander Estrada, ginawang, PACC. Di ba? Oh, mga kaibigan. Kaya puro kidnapping ang nangyari nun eh. Nung nakaupo si Erap eh. PACC, di ba? Kidnapping. Pinapatay yung mga may perang pagka yung nakapagnakaw na ng pera, papatayin, kukunin nila yung pera. Yun ang naging trabaho, mga kaibigan. Yan si Topacio, natatandaan ko eh, di ba yung artistang bata, minor de edad pa yun eh. Si Bea Binene, iba pangalan nun, Bineneng ba o Binene? Di ba nagkaroon ng iskandalo, gusto niyang lantakan yung bata? Minor de edad. Ang galit ng magulang eh, mga kaibigan eh. Nalantakan niyang isa dun sa Cebu. Sino ba si Denise? Balita ko, may tulo yun eh. Magaling ka na ba, Atty. Topacio? Wala na bang tagas yan? Sa bayan ko ay isa ang lahi. Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadai sa tiyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumabit man yaon wakas. Dito sa Mga kaibigan, wala na naman po tayong oras. Diyan po tayo pansamantalang muling magpapaalam. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng sumubaybay sa ating po palatuntunan. Dito po sa makasaysayang himpilan ng DCRJ 810 ng Radyo Bandido, sa mga sumubaybay sa ating pong live streaming, siyempre sa mga nanood sa Channel 224 ng Sky Cable, at sa mga gumagamit po ng TV Plus at digital boxes. punong-puno ng yaman.
salamat. Sa pangalan ng ating Technical Director si Braille, Kailangan pang iwanan. ito po si Percy Lapid. Anong sarap mabuhay ng buong Maraming salamat. Happy weekend po sa inyong lahat. iyong wakas. At Dito sa bayan magandang Yumaga! pantay. Eli Demonyo Soriano.